Salamat po sa privilege na ako po ang nasa harapan ninyo. Ang ating po pag-uusapan ay Woman After God's Own Heart. Ang text po natin ay 1 Timothy chapter 2 verse 10. Okay, sabay-sabay po natin basahin. Nandiyan na po kayo? Say amen. Okay, maliit, konti lang po itong babasahin natin. But punong-puno po ito ng pagpapala mula sa Panginoon. 1 Timothy chapter 2 verse 10. Okay, basahin po natin. But weeks become a true man, professing godliness with good works. Okay, umpisahan po natin yung ating lesson na we are a woman. Di ba? Sabihin mo nga sa katabi mo, hey, I am a woman. Okay, ulitin nyo. Sabihin nyo sa katabi. Magharapan kayo sa mata sa mata. Okay, ready? Kulbitin nyo, ganyan, hey, I am a woman. Ayan. Ulit. Ulitin natin, ha? Hindi pa ako satisfied eh. Kailangan meron talaga masasaktan yung katabi, ha? Okay. Ready? Ayun, okay na ako. Uumpisa na tayo. Kasi hindi tayo mag-uumpisa hanggat hindi ko nakikita talaga na we are proud to be a woman. No? So, dito po sa ating binasa, 1 Timothy 2:10, makikita natin in relationship with our team, pag sinabing woman after God's own heart, ay ibig sabihin nito, we are the apple of God's eyes. Di ba? Alam niyo, nanay, yung mga anak natin, apple of our eye. Kahit nasan sila, no? Kilala natin sila. At ang tendency bilang nanay ay ang mga anak natin ay well protected ng ating mga mata. Lalo na yung mga baby. Aba, miski nakikinig tayo ang ating puso, kamusta na kaya yung anak ko? Namimiss ko na yung anak ko. No? So, yun yung sinasabing nasa puso natin yung ating mga anak. At tayo bilang nanay, by nature, alam natin na pagka ang puso natin ay merong ibang nilalaman ito, laging ito ang nasa isip natin. Di ba? Okay. So, kung tayo, nanay, nasa puso natin palagi ang ating mga anak, much more, na ang Panginoon ang sabi niya, woman after God's own heart. Kung si David ay man after God's own heart, I do believe 100% na meron ding babae na nasa puso ng ating Panginoon. No? Okay. Pag sinabing apple of the eyes, ang sabi dito, mutual. Meron tayong mutual relationship sa ating Panginoon. Hindi kasi pwede, no? Hindi kasi pwede, mga mothers, na tayo ay apple of the eye ng ating Panginoon, na tayo ay disobedient at tayo ay unbeliever. Ang apple of the eye ng Panginoon ay yung mga anak niya. Di ba? As many as received them, to them gave the power to become the sons of God. If we are the sons of God, meron na tayong isang score sa Panginoon that we are a woman after God's own heart. Pero, alam naman natin, ang ating Panginoon ay maprinsip yung Panginoon.
Bagamat may title na tayo saved, and after we got saved, sa puso na tayo ng Panginoon. Pero ang Panginoon ay may prinsipyo. Merong woman after God's own heart na close sa Kanya, at merong woman after God's own heart na medyo naiirita ang Panginoon. No? But then, in general, if we are a woman after God's own heart, ang pag-uusapan natin ay preservation. Di ba? Tignan nyo, ang dami po sa Bible na mga kababaihan na sa biyaya, kung mapag-aaralan natin ang buhay ni Ruth, ang buhay ni Abigail, ang buhay ni Sarah, ang buhay ni Eve, ang buhay ni Louis, ni Eunice, sila po ay pinreserve ng Panginoon, hindi lang yung spiritual life nila. Ang pinreserve ng Panginoon, yung physical life nila, upang mangyari ang mga ganitong bagay sa atin. Tingnan nyo, tayo mga nanay, ang daming namatay na mas una sa atin na hindi na sila naging nanay. Di ba? So malaking privilege na as mothers, tayo pinreserve ng Panginoon upang maging nanay. No? So, at bilang mothers in the church, napakaganda na makita po natin. Bagamat sure tayo na we are a woman after God's own heart after we got saved. Ngayon, may desire ba tayo na mas tayo ay maging kahawangis? Yung puso ng Panginoon, tingnan nyo ha? Di ba mothers, pagka ang mga anak natin ay nagkaroon ng disobedience sa atin, anong nangyayari sa puso? Heartache. Sino ditong nanay ang namblema na sa kanilang mga anak? I do believe na halos lahat tayo ay dumaan sa problema ng ating mga anak. May heartache. Di ba? Yun yung puso ng Panginoon. Bagamat tayo ay woman after God's own heart after we got saved, pero may mga women after God's own heart na kung saan ito yung pinipreserve ng Panginoon upang mangyari ang purpose nila sa kanilang buhay. Mga purpose ng Panginoon sa kanilang buhay. Tingnan nyo, introduction. Si Rahab, di ba? Muntik-muntik na siyang mamatay. Kasi isa siya sa mga Pero nag-intervene ang Panginoon, binuhay siya. Bakit siya binuhay? Kasi magka-come up sa kanyang isang dakilang lalaki na gagamitin ng Panginoon. Tingnan niyo si Naomi. Bagamat siya'y backslider. No? Umalis siya. Kasi ang tinignan ni Naomi ay yung material things kasi tagutom, nilayasan niya. Di ba dapat through thick and thin, di natin iiwan ang ating church? May problema o wala, tagutom, meron, hindi natin dapat iniiwan ang church. Pero si Naomi, iniwan niya ang kanyang bansa. Pero dahil siya'y woman after God's own heart, pinreserve ang kanyang buhay up to the time na siya ay nagkaroon ng mga manugang. Imagine niyo, ang binuhay ng Panginoon ay yung kanyang mga manugang, hindi ang kanyang mga anak. And sad to say, walang naging anak, apo, si Naomi, kay Ruth at doon sa isa niyang kasama, kay Orpah. Wala. Naisip niyo ba, bakit kaya hindi man lang binigyan ng lahi si Naomi sa kanyang anak? Pinatay na yon, namatay na yung mga anak niya. Ibig sabihin, itong dalawang anak niya, hindi na pinreserve ang buhay. Nung dalawang asawa, ni Ruth at ni Orpah, hindi na pinreserve ng Panginoon. Kasi wala nang gagawin at wala nang purpose ang Panginoon doon sa mga anak ni Naomi. Pero si Ruth, pinreserve niya ang kanyang buhay. Tignan nyo. Si Orpah, mas pinili niya na iwan si Naomi.
Pero surut, anong sabi niya? Ang Diyos mo ay Diyos ko. Ang bayan mo ay bayan ko. Walang pwede makapaghiwalay sa atin at sa akin at sa iyo. Bakit siya nagkaroon ng ganong conviction? Alam nyo, ang mga conviction natin, hindi naman galing sa atin eh. Ito'y galing sa biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon kasi since the start, meron ng plano ang Panginoon sa atin kaya pinipreserve niya and even yung ating brain. Iniikot niya para maunawaan natin na tayo magkaroon ng conviction at tayo mag-stay sa kanyang kalooban. And true root, hindi nanggaling sa anak ni Nayumay, kundi do sa relatives niya. At after that, nagkaroon siya ng anak na galing sa lahi na David. Sino ba si David? Siya lang yung sinabi dito na man after God's own heart. So nakita niyo yung process, may preservation. So ibig sabihin hindi naman pwedeng ilabas si David na hindi manggagaling sa babae. Tayo yung nanganganak tayo yung nagpo-produce. Di ba? So ibig sabihin, mula pa sa umpisa, may preservation ang Panginoon sa buhay natin para mangyari ang purpose niya sa atin. Okay. So number 1, preservation. Pag sinabi preservation, ay parang mga pagkain yan para tumagal ang buhay. No? Nilalagyan nila ng preservative. No? Mostly, ang ginagamit ay asin. Sa isda nga, no? Pag gusto natin na siya ay hindi malanta o mabulok, kailangan natin ng preservative, yung asin. No? So, ang preservation, tumatagal ang buhay natin kasi ang preservation na meron sa atin ay ang salita ng Diyos at ang plano ng Panginoon sa buhay natin. Di ba ga? Sino dito ang mas gusto na ang plano ng Panginoon sa buhay niya ay mangyari? Okay. So kung yun ang gusto natin, alamin natin, Panginoon, nanay ako, ano ang plano mo sa buhay ng anak ko? No? So, number 1, we are preserved from nothing. Imagine ninyo, alam nyo, ito alam na ng taga Los Baños. Ako po ay ipinanganak na 7 buwan. Wala sa itsura, no? Pero sabi ng mga kasama ko dito, kaya pala kayo ganun, ma'am. 7 buwan kasi ang nanay ko ay buntes, acute yung appendicitis, pumutok, and nandun ako sa tiyan. So, sabi ng doktor, patay na yung bata. Pero sino undeliver pa kami noon, pati mothers ko. Pero sino ang pwedeng manghawak sa plano ng Panginoon? So itong 7 buwan na ito, wala pang incubator kasi mahirap lang kami. Alam nyo, yung ilaw lang na bumbilya ang bumuhay sa akin. Sabi ko nga, ngayon naunawaan ko na kahit walang bumbilya, kung gustong buhayin ng Panginoon ang buhay ko, mabubuhay ako. Kasi yun yung preservation ng Panginoon Pinreserve niya ang buhay ko from nothing. Sino ba tayo? Galing tayo lahat sa basura. Lahat tayo yung makasalanan. We are from nothing. We are nothing from the eyes of God. Pero ito ngayon, pinreserve niya ang buhay natin from that since birth para tayo ay makakilala sa Kanya. Ilang beses na rin na muntik-muntikan na ako madisgrasya. May times na naglilinis ako ng bahay namin, may open pala na kuryente. Yung walis, may kuryente, bumagsak ako, dinala ko sa ospital. Sabi ng nanay, sabi ng doktor, baka mamatay ang anak mo. Pero buhay pa rin ako. Sabi ko, ano mangyayari sa ganyan? Kahit na anong bagyo, kahit na anong kamatayan ang harapin natin,
Kung gusto ng Panginoon i-preserve ang buhay natin para mangyari ang purpose niya na tayo masave, tayo po ay masisave. Kaya nga pasalamat tayo sa Panginoon. Kasi since birth, from nothing, ipinreserve na ang buhay natin. Para mangyari ang purpose niya, una, tayo ay maligtas. Imagine niyo, sabi niya sa, tingnan niyo po sa Job. Job 14 verse 17. Kung gaano kabuti ang Panginoon. Taki, basa po. Sabay-sabay tayo, basahin po natin. Para mas lalo natin maunawaan yung ating lesson. Okay, Job 14 verse 17. So, read. Okay. Di ba? My transgression is sealed up in a bag, and thou sewest up mine iniquity. Ibig sabihin, from nothing, nung tayo masave, yung ating mga kasalanan ay sealed up in a bag. Nakasil na yan. At hindi na kontento ang Panginoon. Nakasil na, tinahipa niya. Para yung kasalanan natin ay makita natin na hindi na to hadlang upang ang buhay natin ay mangyari na ito ay ang kalooban niya mangyari sa buhay natin. Imagine kung gaano kadakila ang Panginoon. Sino ba sa atin ang pwedeng magmalaki sa harapan ng Panginoon na kaya ako na-save kasi mabuti ako? Kaya ako na-save kasi maayos ang buhay ko? Wala po. Kasi from the original sin, tayo ay makasalanan. Tayo po ay ikinumpare ng Panginoon sa isang napakaruming basahan. No? Na hindi kayang labhan ng Tide, hindi kayang labhan ng Clorox, hindi kayang paputiin ng kahit sinong laba. Ang pwede lang magpaputi sa ating kasalanan ay nung tinanggap natin ang Panginoon. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. So yun po, imagine mo yung privilege na meron tayo, ma'am, na from nothing, pinreserve niya ang buhay natin. Samantalang ng mga unbeliever, kung ano-ano lang pinagagawa natin, di ba? Kung nakita niyo ako nung ako'y unbeliever, nung unang punta ko sa church, mahilig po ako sa miniskirt. May ipapakita naman ako malalaking baraso ng binte. Alam niyo nung unbeliever, napapagkamalan kasi ako maganda doon sa lugar namin. Lagi akong ginagawa muse. Napapagkamalan lang, pero talagang, ba't tumatawa kayo? Ibig sabihin, napapagkamalan maganda ako doon, so ginagawa akong muse ng mga kung ano-ano. Ginawa rin akong sagala. At, nung ako'y masave, kadiri-diri pala yung ginawa ko. Hindi ko maintindihan, bakit ko nagawa yun? Na, paparada ka doon, kikembot-kembot ka, tapos, kasi muse ka, kaiksi-iksi, halos kita na yung underwear. So sabi ko, pag nakikita ko yung mga teenager na gano'n, sinasabi ko, hoy, mali yan. Hindi tama yan. Bulag kayo, binulag kayo ng yado, kailangan nyo masave. No? So, buti na lang, dahil sa kasalanang mga ginawa ko noon, hindi ako pinatay ng Panginoon. Binuhay pa rin niya ako para malaman ko na ako isang makasalanan, I came from nothing, at ang Panginoon, pinreserve ang buhay ko para ako tumanggap sa Panginoon. We are preserved. Our life is preserved from nothing, mga kapatid. And after that, from nothing, ang sabi ng Panginoon, we are preserved for something.
for something. Di ba? Noon, wala tayo. Wala tayong halaga, wala tayong kabuluhan, walang value ang buhay natin. Kahit bilhin ng piso ang buhay natin, walang kabuluhan ito sa harapan ng Diyos. Pero tayo na ma-save, we are already something special sa Panginoon, sa harapan niya. And since then, hindi nawala sa puso ng Panginoon ang pangalan natin. Anak kita, kailangan yung purpose ko mangyari sa buhay mo. Kaya nga, napakaganda ng mga kita natin na for something. Pag sinabi mo something, things na merong special sa kanya. Di ba? Imagine ninyo from nothing, we are now something in the eyes of God. No? So, from something, makita natin yung proseso ng buhay natin. Dati, tayo nakapantalon. Ngayon, mukha na tayong dignified. Sabi ko nga, sino kayang magkakamali na wala akong pera sa suot kong to? May scarf pa kami. Di ba? Imaginein mo, no? Ang isang basurang babae na napulot kung saan-saan lang ng Panginoon, inayusan niya, binihisan niya, binago niya ang kanyang puso. And now, we are something in the eyes of God. Yun yung mahalaga. Kaya if you are something, wag mong hahayaan na ang buhay natin ay basta-basta na lamang natin dalhin. Maging sa pagdadamit. Sabi ko nga, what you wear is what you are. Kung ano yung suot mo, yun ang spiritual life mo. Ay hindi pwedeng double blade tayo. Imagine yung preservation ng Panginoon sa buhay natin. From nothing to something, pagkatapos ngayon naging something tayo ay kung ano-ano lang ang ginagawa natin sa ating buhay. Na kung saan ay, imagine niyo no, meron akong mga experience sa mga Bible study ko. Alam niyo, pagka sa haba ng pasensya, dapat meron tayo. Pero minsan, syempre, umiiksi ang pasensya natin. May mga pasaway, di ba? Ang lagi ko sinasabi sa kanila, sayang naman ang buhay mo. Ikaw ay espesyal sa harapan ng Diyos. Kung ikaw ay espesyal, gawin mo ring espesyal ang buhay mo habang ikaw ay nabubuhay dito. Ang gusto ba natin, tayo ay walang value na nanay? Dapat ang pagiging nanay natin ay espesyal. Pag sinabing espesyal, tingin pa lang sa atin tayo kagalang-galang. Kahit tayo walang pera. Kasi sa labas, ang kagalang-galang lang ay yung mga mayayaman. Yung mga magaganda ang damit, yung branded, no? Gucci, yung mga iPhone, yun daw ang mga kagalang-galang. Pero sa atin bilang anak ng Diyos, tayo ay ginawang kagalang-galang ng Panginoon at nasa atin na ngayon kung paano natin dadalhin ang buhay natin para tayo ay igalang at magmukhang kagalang-galang. Tingnan nyo, ha? Dito sa kalipunan natin, hindi mo madidistinguish kung sino yung nakapag-aral at hindi nakapag-aral. Sa damit pa lang. Tingnan mo, ha? Oh. Tingnan mo. Ma'am, tayo po kayo. Ma'am, please. Ma'am, tayo. Dito po. O, tingnan nyo. Para kami magkapatid, no? Uniform ang ating mga damit. Kaya nga pagka nagkita-kita tayo sa labas, kahit hindi tayo magkakakilala, maamoy natin, baptisyon. Thank you, ma'am. Diba sa suot pa lang, what you wear is what you are. Napakahalaga yung itinuturo sa atin ng Panginoon, tinuturo sa atin ng pastor, yung standard ng pananamit. Kasi doon madidistinguish, kung tayo ginawang espesyal ng Panginoon, dapat mabuhay tayo na espesyal the way we wear our dress. No? So,
Sa dress pa lang, dapat pamatay na. Di ba? Yung iba kasi nakakapagsuot lang ng dress pag sila ay nakaburol na. Pero sa atin hindi, kasi ang pinaglilingkuran natin ay buhay na Diyos. At kung buhay ang ating Panginoon, siya'y maluluwalhati kung tayo ay kagalang-galang sa ating damit. Dignified, respectable, at ang mahalaga dito, makikita na tayo ay anak ng Diyos. Doon sa bagong place namin, bago kami doon sa place, lumipat kami, halos yung kapitbahay namin, medyo undeliver sila. Pinagtatawanan yung anak ko. Sabi, ano ba naman yung anak mo? Hindi lang manang na manang. Sobra naman. Napakahaba, pwede naman lampas tuhod. Bakit lampas binti? Sabi ko, yan po yung conviction namin. Yan ang conviction namin through the Word of God. Because we are a Baptist. Hindi lang Kristiyano. A Christian Baptist. Galing sa lahi ni John the Baptist na lahi ng ating Panginoon in the faith. So we are proud to be a Baptist. Kasi yan yung buhay natin Wala na tayong iikutan. Lalayo ka pa ba? Meron bang special na buhay pa na higit sa buhay na meron tayo ngayon? Wala na. Sige, tanungin nyo, sino po yung meron pang special na buhay higit pa dito sa buhay natin? Kailangan mo masave, kapatid. No? Kailangan mo masave. Kasi that is wisdom. No? So the way we were, no? The way we act. Minsan tingnan nyo tayo mga babae maingay talaga tayo Last week galing kami sa China ng anak ko. We attended convention. Inobserbahan ko yung buhay ng mga inchik. Ganun pala sa China, no? Maraming inchik. Doon lang ako nakakita na napakaraming inchik, napakaiingay nila. No? Hindi maintindihan. Ganun pala sa China, iba sulat nila baligtad. No? Hindi kagaya ng sulat natin. So, anong ibig sabihin nito mga kapatid? Alam niyo po ba na malibot man natin ang buong mundo, walang kapares tayo sa harapan ng Diyos. Kahit sila ay very domineering country, dominanting bansa, dominanting tao, na ang tingin nila sa mga Pilipino ay napakaliliit. Pero sa harapan ng Diyos, tayo ang domineering dahil tayo yung anak ng Diyos. So, the way we act, tingnan nyo, kung tayo ay from nothing to something, dapat may changes. Di ba? May pagbabago. Ano yung dapat mabago sa atin? Dapat yung dila natin minsan ay dapat mabago. Tingnan nyo hindi maalis sa atin yung ma-open na ma-open Kasi nga merong hindi nagtatasa ng dila, matalas. Lagi matalas yung dila na pagka bumigkas, parang strike ka ng strike. No? But then again, two-way yan. Kung ang personality ng isang anak ng Diyos ay ganon, so tama ang attitude mo, okay lang kasi anak naman siya ng Diyos. Ngayon, be discreet. Separate ka sa kanya. Pero mahal mo pa rin siya dahil kapatid mo siya sa Panginoon. So alam niyo mga kapatid, if we are special in the eyes of God, do you think magugustuhan ng Panginoon na tayo nag-aaway-away? Tayo nga, nanay pagka nag-aaway-away mga anak natin, kusumido tayo sigaw tayo ng sigaw. Ano ba naman yan? Kayo konting tinapay lang, pinag-aawayan ninyo. Ay sabi ng Panginoon, ano ba naman yan, ladies? Konting salita lang ng kapatid mo, hate na hate mo na. No? So, ganun din tayo sa harapan ng Panginoon. As mothers,
Ang gusto natin ay ang mga anak natin ay maging maayos as God, ang nais ng Panginoon, tayo ay maging maayos. The way we were, the way we act, and the way we worship God. No? Na napakahirap naman na nanambahan tayo sa harapan ng Diyos, ay tayo ay late. Di ba? Tingnan nyo, if you are special in the eyes of God, di ba pagka-special, laging nakapokus sa iyo ang Panginoon? Nakatago ka nga sa pastor, nakatago ka nga sa iyo Sunday school teacher, pero kitang-kita ka naman ng Panginoon. Imaginein mo, no, mga kapatid, pag Sunday, di ba, schedule na yan, yun ay hindi na sa atin, yun ay sa Panginoon. 8 pa lang dapat, ikaw'y umaalis na para ikaw'y maka-attend ng Sunday School. At ang Sunday School po ay part ng worship natin sa Panginoon. Kung tayo ay special na ginawa ng Panginoon from nothing to special thing, unti-unti mababago pati ang worshiping time natin. Don't come late. Hate late, sabi ng Pizza Pie. Pizza Hut. Hate late. Hindi naman natin hine-hate yung mga latecomers. Pero let us remind each other na kung tayo special thing, from nothing to special, merong mababago dapat sa atin. No? And then another one. We are preserved from nothing. We are preserved for something. And now, we are preserved for a special thing. Special thing and the main thing. Okay, tingnan nyo ha. From time forth, tayo pinreserve ng Panginoon for our salvation. And then, tayo ngayon ay nandito as something peculiar. No? Tayo ay hindi ordinaryong tao dito sa Pilipinas. Naunawaan nyo? Alam mo kapatid, hindi ka ordinaryong tao sa Pilipinas. Maging sa buong mundo, hindi ka ordinaryong tao, hindi ako ordinaryong tao sa harapan. Dito sa buong mundo. Ako'y peculiar, espesyal sa harapan ng Diyos. At kung tayo espesyal, ay merong espesyal na pinagagawa sa atin ng Panginoon. The first special thing na dapat natin gawin is let us involve ourselves to the main thing. Ano yung main thing? Soul winning. Tayo po ay dapat kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Imagine mo, we are women after God's own heart. Sila Rahab, sila Abigail, sila Ruth, sila Sarah. Sila ay nagkaroon ng special task sa harapan ng Panginoon. No? Ano yung special task? Nakapag-produce sila ng great man out of the womb. Pinuserve ng Panginoon. Sa tingin nyo, after we got saved, tayo ginawang something ng Panginoon, and after that, wala na. Kung gusto natin humaba pa ang buhay natin, taas ang kamay, gusto humaba ang buhay, alam niyo ang preservation ng Panginoon sa buhay ng isang anak ng Diyos kung siya ay patuloy na ginagamit niya sa ating church. Bakit sa church? Kasi ito yung channel kung saan nag-glorify ang Panginoon. This is the right venue. No? Kaya nga po, tignan nyo the main thing. Nanay, tayo ang pinakabisin tao. Kasi as mothers, as wife, kung tayo nagtatrabaho, aligaga tayo sa bahay eh. Kung ikaw'y metikulosa, hindi pa pwedeng hindi mo iiwanan ng bahay na malinis na malinis. No? Kung may excuses, para hindi makapaglingkod sa Panginoon tayo na. Kasi marami tayong ginagawa. Pero alam niyo mga kapatid, hindi excuse ang maraming ginagawa para hindi natin involve yung dakilang biyaya at yung dakilang gawain na binigay ng Panginoon sa atin na tayo makapag-akay ng kaluluwa.
Alam nyo, ako po ay hindi pastor's wife, nor hindi rin po ako full-time. Pero nung maunawaan ko yung dakilang gawain, itinalaga ng Panginoon sa atin individual. Sabi ko, Panginoon, please maximize my time. As a dentist, hindi lang ako dentist, ako ay Baptist. At hindi lang ako Baptist, ako ay soul winner. As a mother, hindi lang ako mother. Ako yung mother na dapat makapag-produce ng something for you. Na siya rin ay marereplika kung ano yung attitude, kung ano yung conviction na ibinigay sa akin. So, hindi tayo dapat manatili na ganyan lang, mga kapatid. We have to fight for the truth. Hold on the truth. Do the main thing. Kasi po yung special thing na pinagagawa sa atin ng Panginoon. First and foremost, tayo po ay makapag-akay ng kaluluwa sa harapan ng Diyos. Bagamat tayo may pastor na nagmo-motivate sa atin, pero dapat dito na ang conviction natin. Ito na ang buhay natin. Anytime na tayo, anywhere na tayo mapapunta, dapat nasa puso na natin yung puso ng Panginoon. Ang puso ng Panginoon ay para maligtas ang iba. Ang puso din natin dapat ay maligtas yung iba. Kaya nga, we are a woman after God's own heart, kasi nga, replika ng puso ng Panginoon dapat ang puso natin. No? Yun yung mahalaga. Kaya nga, from nothing to something to special thing, we should do the main thing. No? Yung main thing na kung saan ito yung dakilang biyaya. At tingnan nyo, nanay. Tayo ay may mga anak. Di ba itong mga anak natin, magbibigay tayo ng account sa Panginoon. Nakakalungkot, nanay. Hindi ko po kayo kilala, pero nakakalungkot na kayo ay may mga anak na hindi pa safe. Yun ang first ministry natin, yung ating pamilya. Bagamat may mga asawa talaga na hindi pa safe, bahala ang Panginoon. Pero as long as na ipinagkatiwala sa atin ang ating mga anak, may authority tayo na dalhin sila sa tama. At ang tama, makapag-uumpisa lang ang tama kung sila po ay masasave. Hindi pwede mag-umpisa ang tama kung walang salvation in the family. No? So, from nothing to something, from special thing, we are preserved for a holy things. Yan, sa kabanalan. Tingnan nyo, mga kapatid, no? Ang sabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. Pag sinabing holy, hindi ibig sabihin ikaw hindi palaimik, hindi ka na nagbibiro. Hindi po yun, no? Pag sinabing holy, ay nagagampanan mo ang lahat ng katotohanan, bagamat in the process ang pagbabago, pero lahat ng desisyon natin, lahat ng gagawin natin, lahat ng bibilhin natin, even our budget, even yung isusuot natin, i-consider natin, ito pa ay biblical. Ito ba ay nasa Bible? Mahirap po, tingnan nyo ha, may mga strong ang personality. Napakahirap po ng isang kapatid ay may sariling mundo. Iisa ang mundo natin, mga kapatid. Anong mundo natin? Sino nagpapaikot sa atin? Walang iba kundi ang salita ng Diyos. Kung paiikutin lang din ang buhay natin, nanay, dapat ang nagpapaikot sa atin ay salita ng Diyos. Hindi yung kapitbahay natin, hindi yung magulang natin na undeliver, bagamat sila ay mahal natin. But because we have a holy God, at ito yung ating batayan. Kaya nga po, tingnan nyo,
Pinreserve natin, it's pinreserve ng Panginoon ang buhay natin for something. And sana, in the process, habang tayo ay tumatagal sa gawain, habang tayo ay tumatagal sa ating pananampalataya, nakikita natin ang kalooban ng Panginoon sa buhay natin. No? Paikot-ikot, pero walang nangyayari. Pero alam nyo, kahit walang nangyayari ngayon sa buhay natin, hindi ka involved sa ministry, hindi ka nakakapaglingkod sa Panginoon, hindi ka nakapag-soul winning, tanungin mo, bakit buhay pa ako ngayon? Bakit pinipreserve ng Panginoon ang buhay ko? Kung hindi mo pa alam yan, kapatid, i-remind ko sa iyo, kaya pinipreserve ng Panginoon ang buhay mo, ang buhay natin, kasi nais niya na siya ay paglingkuran. Nais niya na ang buhay natin ay maging tama. Nais niya na ang buhay natin ay maging banal, na kung may makakakita sa atin na unbeliever, makikita, anong meron sa iyo? At ganyan ka. Ganyan ka kabaduy. Ganyan ka ka. Ha? Bakit ganyan ka? Bakit losyang ka? Bakit ganyan ka magsuot? Bakit ganyan ka magsalita? Puro Bible. Bakit ka ganyan magsalat? Puro church. Punta tayo sa church. Wala ka ng ibig puntahan. So, yun yung tamang pagpuna sa atin. Mahirap pag walang nakakapuna sa atin. In the midst of mixed multitude, walang kaiba. Walang nasabi sa'yo, ano ka? Ano ba religion mo? Wala. Pero pag kami nagsabi sa iyo, bakit ang baduy-baduy mo? Bakit ganyan ka magdamit? Magsuswimming, nakapalda. Magboboling, nakapalda. Mag-outing, nakapalda. Aakyat sa bundok, nakapalda. Tatlo-tatlo, patong-patong pa. Meron ng isa, meron pang half sleep, meron pang ano. It's okay, my dear mother. It's okay na punahin tayo. Dahil yan naman ang gusto ng Panginoon. The more na tayo pinupuna sa mundong ito, the more na naluwalhati naman natin ang Panginoon. Di ba? So, napakasarap maging anak ng Diyos. Lalo na kung ma-meet mo yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid. Tanungin mo yung kapatid mo sa harapan, katabi, bakit ka buhay pa ngayon? Tanong niyo. Tanungin niyo muna. Sige, habang umiinom ako, makuha na ako. Tanungin niyo, bakit buhay ka pa ngayon? Ha? Bakit ka nandito ngayon sa NDLC? So, bakit ka nandito ngayon sa NDLC? No? Alam niyo po, every time na tayo umaattend ng conference, it is a wake-up call to us. Wake-up call! Ibig sabihin, merong gustong sabihin sa atin ng Panginoon. Bakit paulit-ulit? Kasi nga, hindi pa natin nagagawa. Pag ginawa mo na, bagamat narinig mo, sweet na yan, hindi na nakaka-open. Kasi ginagawa mo na. Mabibless ka na, sasabihin mo, Amen, Pastor, kasi ginagawa ko na. Pero pag hindi mo pa ginagawa, uulit-ulitin niya, yan na naman. No? So, napakaganda na makita natin, tanungin natin ang ating sarili, nanay, bakit pa tayo naging nanay? Mantalang pwede naman i-cut off na ng Panginoon ang buhay natin na hindi natin marating ang pagiging nanay. Di ba? Ako, may kapatid ako na dalaga, dalawa, sabay namatay. No? Meron akong kapatid, 23 years old, binata, namatay. So, sabi ko, Panginoon, bakit dami ng pinagdaanan kong muntik-muntikan ako mamatay? Bakit ako binuhay? Yung pala, magiging coordinator ako ng Baptist Ladies. No? So, masarap po na marating natin ang purpose ng Panginoon. Pero alalahanin natin, a woman after God's own heart was preserved from nothing, was preserved for something, was preserved because of special thing. So napakahalaga niyan.
Kaya nga po mga kapatid, tanungin natin sarili, are you preserved? O ikay na preserved, ano ka na ngayon? Wala ka sa nothing. Are you special today? May special thing ba na ipinagagawa sa iyo ang Panginoon? Or something, hindi mo pa ginagawa, pero take this conference as your wake-up call na kinakausap ka ng Panginoon. It's time for me na ipamuhay ko na ako special sa harapan ng Diyos. Dapat maging special din ang buhay ko sa harapan ng Panginoon. Kaya nga mo, mga mothers, maiksi lang po ito. A woman after God's own heart was preserved from nothing, from something, and from a special thing. At alam niyo po ba, ang last, ako gusto ko, mamatay ako, rapture time. Ayoko nung ako'y mamamatay na ikikremate. Gusto ko, libing. Kasi ang Panginoon nilibing eh. Lahat ng mga disciples nilibing. Wala namang cremation sa Bible eh. Wala. Alam niyo kung bakit may cremation ngayon? Kasi Muslim ang nagpauso niya, mga Koreano, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Pero, kung magwiwis tayo, nais natin na tayo ay huwag nang mamatay. Lumipad tayo, fly away. Wow! Di ba? Tapos lahat nakapalda tayo, no? Hindi na tayo masisilipan doon kasi isang iglap lang. No? So lahat tayo nakapalda. Imagine niyo yun. Tapos lahat tayo ay tame. Tapos hindi lang natin putol na. Ang sarap sana, no? Ang sarap. Pero since tayo ay buhay pa, pinreserve ng Panginoon ang buhay natin dahil may dakilang gawain na nais ibigay sa atin ng Panginoon. At kung hindi pa natin ginagawa, kapatid, nanay, wake up call natin every time na tayo sinasabihan. Let us move on. Lagi natin gawin. And the last one, we are preserved from nothing. We are preserved from something. We are preserved for special thing. And we are preserved through eternity. Hindi na tayo pupunta ng impyerno. Tayo lahat ay pupunta ng langit. Ngayon, ang tanong, kung tayo ay taga-langit, dapat hindi na tayo mabuhay na parang nasa mundo pa. Di ba? Ano ba meron ang mundo? Material things. Ano ang meron ng mundo? Lust of the flesh. Ano ang meron ng mundo? Lust of the eye. Pride of life. Yan ang meron ng mundo. Sana, sabi ng mga speakers natin, kahapon, ako'y na-bless. Kailangan natin ng contentment habang tayo ay nandito. Kasi alam nyo, contentment lang ang pwede natin baunin. Mothers, contentment is a faith. Kung tayo magiging kontento dito, hindi tayo matutokso ng mundo. Hindi tayo magiging update sa mga bagay na lalo na sa TV, no? Imagine mo yung TV, papakita lang yung alak, halos bold na yung babae. Ano kaya relation nun? Imagine mo, captured tayo ng mundo. Bagamat tayo nasa mundo, hindi tayo isolated, tayo nasa mundo. Pero dapat ang buhay natin habang tayo nasa mundo ay para na tayong tagalangit. Ano ba yung mga tagalangit? Paano kumilos? Hindi naman yung parang hindi ka na pwede magsalita. Kundi ang tagalangit, laging bigkas sa biyaya po ng Panginoon nandito ako. Kung ikay may blessing, sa biyaya po ng Panginoon, meron ako nito. Ano yung blessing? Ano yung sasabihin natin? Sabi po kasi sa Bible, bawal ang no sleep eh. Sabi po kasi sa Bible maging kontento ako kung ano yung meron ako. So, ang laging bukas ng bibig ng isang anak ng Diyos, lalo na tayo nanay, pag humihingi ang mga anak natin, ipag-pray mo muna anak. Huwag tayong bigay ng bigay. Ipag-pray natin. Kasi
natin ay para na tayo nasa langit. Na ibig sabihin yung langit na yung langit na ibig sabihin yung character natin ay para nasa langit, yung attitude natin ay para nasa langit, tayo ay maging kontento kung ano yung meron sa atin. Tignan niyo tayo mga nanay. Inggitera tayo by nature eh. Di ba? Tignan niyo, dito lang. Alam ko dito, may nagmamasid. Ang ganda ng damit noon. Taga-LV, may mga scarf. Kasi by nature, ganun tayo. Pero ang maganda, nandito tayo, kaya tayo napupuna, kaya tayo namumuna sa mga damit natin kasi ang ating pagkainggit ay godly. No? So, sa biyaya ng Panginoon, mga kapatid, mahirap. Minsan, mapipil natin out of place tayo, lalo yung mga nagtatrabaho sa labas. Lalo na kung ang kasama mo ay mga kasamahan mo na hindi believer, feeling mo out of place, pero inilagay ko na sa conviction ko. Wala akong pakailam kahit na ano ang sabihin nila. Ang mahalaga, may pakialam ako kung ano sasabihin sa akin ng Panginoon. Kaya nga po, we are preserved. Pinreserve niya ang buhay natin for this great thing na ibinigay sa atin ng Panginoon. We are preserved from nothing. We are preserved for something. And we are preserved for special thing. And the last one, we are preserved through eternity. Imaginein mo, kahit na ikaw ay hindi pa nabago, hindi pa special ang buhay mo. Nakapreserve na ang buhay mo na once na mamatay ka, ikaw ay pupunta ng langit. Amen? No? So, that's all, Mother. Ngayon ang tanong. Tanungin natin yung nasa likod. Hindi na yung katabi. Dumungaw kayo sa likod. Ayan, dungaw. Tanungin natin. Ang tanong ngayon narinig ko, ang message na ito, ang lesson na ito, alam ko na kung bakit ako pinreserve ng Panginoon. Okay, tanongin mo yung sarili mo. Ngayon, alam ko na kung bakit ako pinreserve ng Panginoon. Ganun. Tinanong niyo na? Sige, tanongin niyo yung sarili. Alam ko na. Ang sasabihin niyo lang, alam ko na kung bakit ako pinreserve ng Panginoon. Sige. Ngayon, ang tanong, alam mo na, tanungin niyo naman isa't isa, bakit ka pinreserve ng Panginoon? Sige? Ayun. So, the last one, tatawag ako ng iba. Alam niyo na kung bakit kayo pinreserve ng Panginoon. Gusto ko marinig, bakit hanggang ngayon buhay ka pa? Ma'am. Preserve po ako ng Panginoon para sa kanyang purpose. Yes, amen. Another one. Yes, ma'am. Preserve po ako ng Panginoon para magamit po niya sa kanyang gawain. Amen. Another one. Ma'am. Preserve po ako ng Panginoon para po maglingkod sa Kanya. Amen. More. Ma'am. Piniserve po ako ng Panginoon para sa special mission para sa Panginoon. Okay. Alam mo, meron akong gustong marinig as mothers. Di ba nasain natin na tayo pinreserve ng Panginoon para makapag-produce tayo ng anak na maging kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Di ba? Nanay? So, nagsaserve tayo sa Panginoon, pero nasain natin na yung mga little ones na kamukhang-kamukha mo. Hindi sana siya magamit ng dyablo. Kundi siya gamitin din ng Panginoon. Yun ang reason kung bakit tayo pinreserve. Para i-guide sila. No? Yung kamukhang-kamukha mo, pati
tenga, pati ilong kamukha mo, tapos pababayaan mo na pagka siya lumaki parang Muslim na. No? So, yun ang mahalaga mga kapatid. Mothers, I hope na unawaan natin kung bakit tayo woman after God's own heart. Kasi ang woman after God's own heart ay pinreserve ng Panginoon from nothing, from something, from special thing, and through eternity. So tayo po tumayo. After this, tayo po ay mag-i-snack doon. No? Anong gusto nyo? Meron kami nakahandang grape juice, gripo juice. So, doon po tayo, okay? So, let us pray. Heavenly Father, marami pong salamat sa iyong biyaya. Salamat po. I have done my best. I hope, Panginoon, sila po ay naunawaan nila, sila po ay mas naintindihan nila kung bakit kami woman after God's own heart. Salamat po sa preservation ng buhay namin. Na up to this time, Panginoon, ay binibigyan mo kami ng lahat ng bagay mula ulo hanggang paa. Nagpo-provide ka, pinoproteksyonan niyo po kami, even our loved ones, just because you have a purpose in our life. Salamat po, Panginoon, as mothers. Salamat po na kami po ay asisidlan ng mga bata na ito po ay maging ganap, na ikaw ay paglingkuran, makilala ka bilang Diyos, sila ay magkaroon ng takot sa inyong harapan. At tulungan niyo po kami as mothers in the church, na kami po ay maging kawangis ng puso niyo, na kung sino ang mahal niyo, ayun ang mahalin namin. At tulungan niyo po kami na pag-uwi namin sa aming mga churches, ay baon-baon po namin ang mga prinsipyong ito na amin na pag-aralan. At salamat po, Panginoon, na wala kang nakita na maganda sa amin, but then, ang buhay namin ay ginawa mong special. Salamat po, O God. O Holy Spirit, thank you for the power that you have given me. Kayo po ang patuloy na maitaas. Kayo po ang patuloy na maluwalhati. Inilapit ko rin po, Panginoon, na aming kakainin. Kayo po ang patuloy na mag-bless dito. Bless niyo po ang mga naghanda. At ito po ay magsilbing kalakasan ng aming physical na katawan. At muli handa mo kami sa mga program, sa mga numbers, na kung saan ay kami po ay kakausapin mo muli. And help us, O God, sa aming general session. Bigyan mo po ng power ang aming tagapagsalita. At kayo po ay mag-instill sa amin na mas malalim na kaalaman sa aming team, a woman after God's own heart. Salamat po, God. Hinihiling ko po ang lahat ng ito sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen.